narinig natin lahat ng mga nagsalita so far at nakikiisa po tayo sa kanilang mga nararamdaman na para bang, I'll use your term, kulang sa puso o walang puso o napakabagal ng pagbigay ng tulong. Kaya ang tanong ko bilang parte ng gobyerno mula sa Department of Agriculture, ano po ang ating kasagutan sa lahat po ng mga hinaing MSME man, slow food man, pamalakaya, amihan, kilusang magbubukid at sa lahat po ng mga representante dito na 6 weeks na po ang krisis mula ng February 28 at nangako po na magbibigay ng tulong ng Pebrero, ng Marso, yung pumutok ng Pebrero ng Marso, tapos ng Holy Week, wala pa po. At alam naman natin na ang total Department of Agriculture budget ay 185.7 billion at ang mga FMR na nakabudget na hindi pa naman na-implement ay 33 billion at meron naman pondo sa Office of the Secretary, kung meron na bang pondo ito, na 165 billion and I will get to that later. At ang BFAR ay meron 11.7 billion. At narinig natin mula sa Rural Rising na nare-rescue ng mga gulay na tinatanim, paano nyo in-institutionalize ang mga tulong sa mga magsasaka gaya ng binanggit kanina ng Ruri at pati yung sa balita sa Benguet, sa Atok at sa La Trinidad na ang kanilang repolyo or cabbage na tinatanim ay pinabayaan na lang dahil napakababa na ng farm gate prices, 10 to 12 pesos na ang kanilang malulugi, ang net loss nila mula sa kanilang production cost na 18 to 20 pesos kung accurate ba po ang aking report. So, ang aking simpleng katanungan po, krisis man o hindi sa Middle East, sa oversupply ng mga magsasaka natin, gaya ng sa Benguet na lang, tignan natin, iba-ibang probinsya pa yan, ano po ang inyong ginagawa para ma-close yung gap ng farm gate at ang production cost? At pangalawa po, dahil sa krisis sa Middle East, sa pataas ng petrolyo prices, yung transport, anong transport subsidy ang ginagawa natin? Hindi lang sa Atok, sa Trinidad, sa buong Benguet, sa iba't ibang lugar. Na-map na ba niya ito? Alam na po nyo yung mga produkto na mga pananim na harvestable or ready to harvest? Naka-deploy ba ho kayo ng mga sasakyan at nabigyan pa ng fuel subsidy ang mga sasakyan na ito at nadala ba ito sa mga lugar kung saan naman ang mga tao ay nagugutom?